September 1944, papunta na ang 1st Marine Division ng Amerika sa isa na namang amphibious invasion. Isang paglusob mula dagat papuntang lupa sa maliit ngunit matinding isla ng Peleliu sa Pacific para sa kalahati ng mga sundalong Amerikano. Ito ang una nilang totoong laban. At ang kalaban nila mga veteranong sundalong Japanese na may bagong taktika sa depensa. May ilang American commanders ang umapela na kanselahin ang operasyon pero itinuloy pa rin. At sa pagtatapos ng labanan, kalahati ng mga Marines ang mapapatay o masusugatan. At halos lahat ng Japanese defenders ay mawawala rin. Kaya ang tanong, sulit ba ang Peleliu? Sa video na ito, tatalakayin natin ang buong kaganapan sa Battle of Peleliu na naganap noong 1944 pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Pagsapit ng summer noong 1944, nabutas na ng mga puwersa ng Amerika ang tinatawag na Japanese National Defense Zone, ang pangunahing linya ng depensa ng Japan sa Pacific. Habang ang US Pacific Fleet naman sa ilalim ni Admiral Chester Nimitz ay unti-unting nag-island hop mula Tarawa patungong Marianas. Ang mga hukbo ni General Douglas MacArthur naman ay umuusad sa Solomon Islands at New Guinea para tuluyang putulin ang koneksyon ng malaking military base ng Japan sa Rabaul. Gusto ni MacArthur na palayain ng Pilipinas kaya't balak niyang gamitin ang Morotai Island bilang launchpad papuntang Mindanao. Pero bago yon, gusto rin niyang siguraduhin na ligtas ang magkabilang gilid ng kanyang operasyon. Kaya pinili niyang sakupin muna ang Palau Islands, kabilang ang Peleliu. Ang misyong ito ay tinawag na Operation Stalemate na ibinigay kay Admiral Nimitz at sa kanyang 3rd Amphibious Corps. Kasama rito ang humigit kumulang 36,000 na sundalo mula sa 1st Marine Division at 81st Infantry Division na magsisilbing reserba. Para sa 81st Infantry Division, ito ang kanilang unang labanan. Samantalang ang 1st Marine Division ay mga veterano na sa mga naunang operasyon. Ngunit kahit may karanasan, ang unit mahigit 40% ng mga sundalo ay mga bagong salta. Sila lang ang mga pinalit sa mga namatay sa mga naunang labanan. Ngayon, noong July 1944 naman, naantala ang pagsuko ng mga Japanese na nasa Marianas Islands. Kaya naapektuhan ang paghahanda ng mga Amerikano para sa Operation Stalemate. Ito yung plano nilang paglusob sa mga isla ng Palau, kabilang ang Peleliu. Ang orihinal na plano talaga ay sakupin ang lahat ng Palau Islands, ngunit dahil sa delay, 3 isla na lang ang target, Peleliu, Angaur at Yap. Nang palitan ni Major General Roy Geiger ang unang commander, wala nang oras para baguhin ang plano. Ilang araw na lang kasi at September 15 na at ito na ang nakatakdang D-Day. Ilang araw bago ang paglusob, si Admiral William Halsey, pinuno ng Western Pacific Task Force, ay nanawagang kanselahin ang operasyon. Ayon sa kanyang mga reconnaissance aircraft, kaunti lang ang presensya ng mga kaaway sa Mindanao, kaya't iminungkahin niyang laktawan na ang Palau at diretsong ng lusubin ng Leyte sa Pilipinas. Sumang-ayon si General MacArthur at kinansela ang paglusob sa Morotai pero hindi pumayag si Admiral Nimitz. Ayon sa kanya, handa na ang mga tropa at barko at mahalaga ang Palau bilang daungan at base para sa mga susunod na operasyon. Upang tiyakin ang kanyang desisyon, nagsalita si Major General William Rupertus, ang commander ng 1st Marine Division. Magiging mabilis lang ito, 4 na araw o 5 na ang pinakamatagal. Marami sigurong casualties pero makakasiguro kayong ang 1st Marine Division ay masusupil ang Peleliu. Ngunit ang kumpiyansang iyon ay magdudulot ng isa sa pinakamadugong pagkakamali ng Pacific War. Habang papalapit ang mga Amerikano, inaasahan ng Japan na aatakihin ng US ang lahat ng Palau Islands dahil may mga air at naval bases doon. Kaya karamihan ng mga tropa nila ay nanatili sa Babel Daob, ang pinakamalaking isla ng grupo. Ngunit nang mapansin nilang mas nakatuon ng US sa Southern Palau, agad nilang pinatibay ang depensa ng Peleliu at Angaur. Halos kalahati ng buong Palau garrison ay ipinadala roon. Pinamunuan ito ng 14th Division na galing sa China at isa ito sa mga pinakamahuhusay nilang unit. Noon sa mga naunang labanan tulad ng sa Tarawa at Saipan, sinusubukan ng mga Japanese na pigilan ang mga Amerikano sa mismong baybayin. Ngunit dahil sa lakas ng pambobomba ng US, marami sa kanila ang namamatay agad bago pa makalaban. Kaya binago nila ang taktika. Ang bagong utos, magpanggap na umatras, pero magtago sa mga kuweba at bundok. Doon nila lilinlangin at pagod nilang papatayin ng mga Amerikano.
Sa bagong manual ng Japanese Army, nakasaad dahil kayang kontrolin ng kalaban ng dagat at himpapawid, kailangan nating gamitin ang bawat bahagi ng kalupaan, mga bundok, ulap, usok at panahon. Kung magagamit natin ito ng tama, hindi agad mauubos ang ating lakas. Ito ang magiging simula ng bagong paraan ng pakikipaglaban ng Japan. At sa Peleliu, ito'y mauuwi sa isang bangungot na tatagal ng maraming linggo. Sa kabila nito, matapos matalo sa maraming labanan sa Pacific, binago ng Japan ang paraan nila ng pakikipaglaban. Hindi na nila ginagamit ang dating banzai charge. Ito yung biglaang sabayang pag-atake ng mga sundalo na sumisigaw ng banzai habang sumusugod. Dating simbolo ito ng tapang, pero para sa mga Amerikano, madali na itong kontrahin gamit ang maingat na plano at baril na nakapwesto. Ayon sa isang opisyal, kapag sumisigaw sila ng banzai, para lang kumbinsihin ang sarili niya na may tapang pa siya. Pero kung ang sigaw na yon ay para takutin kami, sayang lang, wala na yung bisa. Sa isla ng Peleliu, ang mga Japanese commander na sina Colonel Kunio Nakagawa at Major General Kenjiro Murai ay nagtuon ng depensa sa mga mahalagang bahagi ng isla, lalo na sa Amirokogaro Mountains. Tinatawag din ito noon ng mga Amerikano na Umurbrogol Hills. Tumuon din sila sa mga block house, mga konkretong bunker ito na parang maliit na fort. Ang mga posisyong ito ay ginawang matibay gamit ang konkreto, bakal at coral rock at konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng mga kuweba at lagusan. Dahil dito pwedeng magpalipat-lipat ng pwesto ang mga sundalo nang hindi nakikita mula sa labas. Naglagay din sila ng mga mine at harang sa dalampasigan para pilitin ng mga Amerikanong lumusob sa mga lugar na tinatawag nilang kill zones, mga parte ng beach na kalkulado na nilang lalapagan ng mga bullets at granada. Bago pa magsimula ang labanan, pinatakas muna ng mga Japanese ang mga sibilyan, kabilang ang mga katutubong palauan na naninirahan sa isla. Isa sa mga lokal ang nagkwento. Dumating ang isang opisyal na Japanese kasama ang interpreter. Sinabi niya na dalhin namin lahat ng gamit at pumunta sa daungan ng Elichel. Nakasukbit ang kanyang espada at mahigpit ang tono. Kung may maiwan, sabi niya, ituring kang espiya at papatayin. Alam ng Amerika kung ilang sundalo ang nasa isla, pero hindi nila alam ang lawak ng mga depensang itinayo. Natakpan ng makapal na halaman ang mga posisyon ng kalaban at kulang sila sa detalyadong mapa ng isla. Noong September 12, nagsimula ang pre-invasion bombardment, malawakang pambobomba mula sa mga barko at eroplano ng Amerika. Pagkatapos ng 2 araw, iniulat ng mga commander na lahat ng target ay nawasak na. Kaya pagdating ng September 15, ang araw ng mismong paglusob o D-Day, inaasahan nilang mahina ang paglaban ng kalaban. Ngunit ilang minuto lang matapos silang lumapit sa baybayin, nawala ang ilusyon na iyon. Pinili ng mga commander ng Amerika ang 5 beach sa southwest coast ng Peleliu bilang landing zones. Tinawag ang mga ito sa codenames na White 1, White 2, at Orange 1, Orange 2, at Orange 3. Ang mga baybayin ay masisikip, puno ng coconut trees, at malapit sa airfield ng isla, isang mahalagang target. Alam nilang delikado ang isang bahagi na tinatawag na The Point, pero umasa silang wawasakin ito ng pambobomba bago pa sila lumapag. Para sa unang bugso ng atake, gumamit ang mga Amerikano ng LVT or Landing Vehicle Truck, isang uri ng amphibious tractor na kayang maglakbay sa tubig at lupa. Kasama rin ang mga armored variants nito na may baril at kanyon sa ibabaw. Ang mga LVT ay tatawid sa reef na 500 metro mula sa baybayin, maghahatid ng unang grupo ng mga sundalo at babalik para sunduin ang kasunod na wave. Mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, nagpatuloy ang bombardment mula sa dagat at himpapawid. Pagkatapos nito, nagsimulang umabante ang mga unang LVT papunta sa dalampasigan. Isa sa mga sakay ay si 5th Marine Sterling Mace na nagsalaysay. Biglang bumukas ang pinto ng barko at pumasok ang liwanag ng umaga. Isa-isang lumusong sa dagat ang mga LVTs. Habang papalapit kami, iba-iba ang muka ng mga kasamahan ko. May seryoso, may nagtatawanan, may kinakabahan. Pero sa tuwing yayanig ang sasakyan o tatama sa coral reef, kita mo sa mata nila ang takot na pilit nilang tinatago. Habang tumatawid pa lang sa reef ang mga LVT, biglang sumabog ang langit sa putok at bullets. Binuksan ng mga Japanese ang kanilang mga machine gun at anti-aircraft cannons, tumama sa mga sasakyan habang 50 metro pa lang ang layo sa baybayin. Sa unang ilang minuto pa lang, marami sa mga LVTs ang nasira at lumubog, kaya kaunti na lang ang natirang makakabalik para sunduin ang kasunod na grupo.
Pinakamatindi ang labanan sa White One Beach kung saan sa 18 Sherman tanks na dapat sana'y tutulong sa Marines, isa lang ang nakarating ng buo. Nakapasok ang 1st Marines nang humigit kumulang 100 metro papasok pero agad silang sinalubong ng putok mula sa isang ridge na hindi nila alam na may mga nakatagong baril. Samantala, ang tinatawag na The Point ay nagbubuga ng walang tigil na apoy at bullets. Tinatamaan ng buong dalampasigan. Ang mga Marines ay naipit sa gitna ng apoy at ang inaakala nilang mabilis na 4 na araw na laban ay unti-unti nang nagiging madugong bangungot. Habang nagaganap ang madugong unang araw sa baybayin, ang K-Company ni Captain George Hunt ay nakaposisyon malapit sa The Point. Isang batong promontoryo sa gilid ng dalampasigan na pinagmumulan ng walang tigil na putok ng mga baril at mortar ng mga Japanese. Sa puntong ito, 15% na ng kanyang mga tao ang patay o sugatan. Gayunman nagpatuloy pa rin sila sa pagsulong mula sa panloob na bahagi ng isla. Ayon sa Lieutenant William Willis, isa sa mga nakaligtas, umupo ako sa isang bato, nagsindi ng sigarilyo at pinag-isipan kung paano ko wawasakin yung pillbox. Ang pillbox ay isang maliit na bunker na gawa sa konkreto, karaniwang may butas sa harap para sa machine gun. Nagbato ako ng smoke grenade sa harap ng butas at sinenyasan si Anderson na paputukan ito ng rifle grenade. Tumama ang granada, sumabog at narinig ko ang mga sigaw ng kalaban. 3 sundalong Hapones, may mga sinturong nagliliyab at bala sa katawan ang nagtatakbuhan palabas at doon sila natapos ng aming grupo. Sa wakas nakuha ng K-Company ang The Point, ngunit nag-iisa sila roon at ang mga linya ng Marines ay nagkabutas-butas. Hindi man sinamantala ng mga Japanese ang sitwasyon, naging malinaw na ang laban sa Peleliu ay malayo sa 4 na araw na pinangako. Mas mahina ang depensa sa Orange 1 at Orange 2 beaches, pero sa Orange 3 nagbagsak ng bala ang mga machine gun at mortar mula sa mga offshore islands. Maliliit na islang nasa labas ng baybayin. Dahil dito napilitan ng ilang LVTs or landing vehicle truck na ihulog ang mga sundalo sa maling lugar, nagresulta sa malaking kalituhan. Kasama ng mga sundalo ang journalist na si Tom Lee. Ganito niya inilarawan ang eksena. Bigla akong dumapa nang marinig ko ang huni ng mortar. Alam kong sobrang lapit na. Paglingon ko may isang lalaking duguan ng muka, parang pinulbos. Ang kalahati ng braso niya ay nakalaylay at ang natitirang kalahati ng muka ay may ekspresyong hindi ko malilimutan. Parang matiyagang naghihintay ng kamatayan. Bumagsak siya sa puting buhangin sa sariling dugo. Ang 7th Marines naman ay nadapa sa isang anti-tank ditch, isang malalim na hukay na dapat sanay harang para sa tangke. Pero sa kabutihang palad, nagsilbi itong kanlungan at lugar para mag-reorganize. Ngunit hindi rin naging madali dahil may swamp na wala sa mapa at nakahadlang sa kanilang pag-abante. Habang tumataas ang bilang ng mga sugatan, nagdesisyon si Major General William Rupertus, ang pinuno ng 1st Marine Division, na magpadala ng mga reserve units kahit walang humihingi. Ilang opisyal ang tutol dito. Sabi ng isa, pagod man ang kalaban, disorganized siya at walang komunikasyon. Hindi namin kailangang dagdagan ng tropa. Siksikan na nga sa beachhead. Ngunit ipinilit pa rin ang utos at habang nagpapahinga ang ilan, dumating ang pinakamalaking counter-attack ng Japanese. Past 5 in the afternoon, naglabas ng 500 sundalo at 13 Hago light tanks ang mga Japanese at sumugod sila sa airfield. Ang Hago tanks ay magagaan na tangke ng Japan, manipis ang armor at madaling mapinsala. Sa una, maayos ang koordinasyon nila. Pero nang biglang mag-full throttle ang mga tangke, naiwan ang mga sundalong naglalakad at nagkawatak-watak ang kanilang hanay. Handa ang mga Amerikano. Sa loob ng ilang minuto lahat maliban sa 2 tangke ay napatigil ng mga anti-tank weapons. Pagsapit ng gabi noong September 15 nakalapag na lahat ng Marines pero hindi nila nakamit ang mga layunin ng D-Day. Ang K-Company ay naiwan pa ring nakahiwalay sa The Point at buong magdamag nilang itinaboy ang mga sumusubok na muling sumalakay. Kinabukasan, D-Day +1 umabot na sa 1,100 casualties ang 1st Marine Division kasama ang 200 patay. Dahil marami ring opisyal ang namatay, hindi na agad nalaman ng mga commander ang buong lawak ng pinsala. Dagdag pa rito marami sa mga sundalo ay sinusumpong ng heat exhaustion at ang tubig na dumarating ay mula sa lumang gasoline cans na nagdulot pa ng pagsusuka at sakit sa tiyan. Ang bagong layunin, makipagkonekta sa The Point at sakupin ang airfield. Ngunit ang airfield ay parang open flat cemetery.
Walang puno, walang takbuhan at binabantayan ng mga concrete bunkers at mortar guns ng Japan. Ayon kay Eugene Sledge, isa sa mga nakaligtas at sumulat ng karanasan niya pagkatapos ng digmaan. Ang pagsugod namin sa airfield ay parang eksena sa mga pelikula tungkol sa World War I. Mga sundalong sumusugod habang bumabagsak ang bala sa paligid. Habang papalapit kami, mas lalong tumitindi ang ingay at pagsabog, para kang pinipiga ng takot. Ito ang pinakamasahol na laban na naranasan ko sa buong digmaan. Pagsapit ng D+2, nakontrol na ng Marines ang airfield at ang timog ng isla, ngunit sa hilaga, lalo namang tumitindi ang laban. Ang mga Japanese ay nakapwesto sa Omurbrogol Mountains, isang lugar na tinawag ng mga Amerikano na Bloody Nose Ridge. Ang mga bundok ay gawa sa matigas at sharp corals, parang labyrinth na puno ng kuweba at lagusan. Hindi makapaghukay ang mga Marines ng trench o foxhole, kaya't bawat pagsabog ay nagbubuga ng mga piraso ng koral na parang mga bala sa ere. Ang pointed na bato ay pumuputol sa sapatos at damit namin. Tuwing dumadapa kami, para kaming hinihiwa ng lupa. Kada putok ng mortar lumilipad ang mga piraso ng koral. Nagiging doble ang epekto ng bawat pagsabog. Araw-araw, paunti ng paunti ang bilang ng mga Marines. Isa sa kanila ang nagsabi, "Kinuha ko ang baril ng isang patay na kasama at umakyat ako sa burol. Wala na akong pakialam kung mabubuhay pa ako. Ang nasa isip ko lang ay makapatay. Wala na akong kaibigan, wala nang awa. Kami hindi na tao. Puro galit na lang." Pagdating ng D+6, ang 1st Battalion ay halos 71% casualties na. Lahat ng orihinal na platoon leaders ay patay. Sa wakas, matapos ang utos ni Major General Roy Geiger, ipinasok na ni Rupertus ang US Army 321st Regimental Combat Team bilang kapalit. Gamit ang mga bulldozer, flamethrower tanks at mga granadang may white phosphorus at termite, sinimulan ng mga Amerikano ang siege tactics, unti-unting pagbomba at pagsunog ng mga bunker. Sabi ni Colonel Harold Harris, "Mas pipiliin kong ubusin ng bala kaysa ubusin ng buhay ng mga tao." Sa bawat apoy na bumabalot sa mga kuweba, ang mga sundalong Hapones ay nasusunog ng buhay at may ilan pang tumatakbo patungo sa dagat, gumulong sa tubig habang patuloy na nagliliyab. Sinubukan nilang patayin ang apoy ayon kay Captain Hunt pero walang silbi. Nasunog silang buhay sa mismong tubig at sa bawat araw na lumilipas sa Peleliu, ang langit ay tila laging kulay apoy at ang lupa ay amoy sulfur at dugo. Ito ang isla na tinawag ng mga nakaligtas, ang impyerno sa dagat ng Pasipiko. Habang patuloy ang labanan sa Bloody Nose Ridge, tumataas pa rin ang bilang ng mga namamatay. Bawat burol at bato, kailangang sabay-sabay lusubin para hindi makapag-counterattack ang mga Japanese. Pero halos palaging nabibigo ang mga pagtatangka ng mga Amerikano. Habang tumatagal ang laban, ayon sa isang veterano, parami ng parami ang patay. Para bang dalawang paraan lang ang makakalaya, mapatay o masugatan. Wala nang natitirang pag-asa at kahit gusto mong mabuhay, alam mong hindi mo matatakasan ang malas ng digmaan. Pagsapit ng D+27, ang natitirang depensa ng Japan ay nasa isang maliit na bulsa sa loob ng bundok. Mga 700 metro ang haba at 450 metro ang width. Ayon kay Colonel Cunyo Nakagawa, natira na lang sa kanya ang 700 napagod at sugatang sundalo. Ngunit kahit halos maubos na, tuloy pa rin ang paglaban. At sa D+32, halos ganoon din ang kalagayan ng mga Marines. Ubos na rin sa lakas, kaya tuluyan silang pinalitan ng 81st Infantry Division ng US Army. Mula sa muling nabuksang airfield, nagsimula ang air support, mga eroplano na sumusuporta sa tropa sa lupa. Subalit hindi epektibo ang mga high explosive bombs dahil sa tigas ng coral rock at panganib ng friendly fire. Mga piraso ng batong tumatama rin sa sarili nilang tropa. Kaya ginamit ng mga eroplano ang napalm, isang bagong uri ng liquid firebomb na nagiging dagat ng apoy kapag sumabog. Isinalaysay ng isang army engineer. Nakatago ang mga Hapones sa ilalim ng burol, may mga kwarto pa sila roon. Nang ihulog ng mga eroplano ang napalm, sinundan ito ng mga mortar at biglang nagliyab ang buong bundok. Pumasok ang apoy sa bawat cracks at kuweba. Hindi mo na sila mabobomba palabas, nasunog silang lahat sa loob. Sinasabing ang mga air attack na ito ay ang pinakamaikling combat mission sa buong digmaan. 15 segundo lang mula pag-take off hanggang target. Marami sa mga piloto ni hindi na nag-retract ng landing gear bago umatake. Kahit ganito kabigat ang pambobomba, tumagal pa ng 6 na linggo bago tuluyang mabura ang depensa ng Japan. Noong D+54, ipinaalam ni Nakagawa sa headquarters na natapos na sila. Humiling siyang magsagawa ng Gyokusai,
isang suicidal last stand kung saan isinusugod ang sarili sa kamatayan. Ang Jokusai ay tradisyonal na konseptong Hapones ng honorable death in battle. Isang sundalong Hapones ang nagsabi, mas madali pang mamatay kaysa mabuhay. Ang bawat hinga ay parang labang kailangang pagtagumpayan. Tinanggihan ng kanilang command ang kahilingan, kaya't nagpatuloy pa rin sa paglaban si Nakagawa. At sa D+70, ipinadala niya ang huling mensahe sa radyo, Sakura Sakura. Ang awiting sumasagisag sa pagtatapos. Yun ang hudyat ng kanyang huling pamamaalam. Kasama si Major General Murai, pareho silang nagpakamatay sa pamamagitan ng ritual suicide o seppuku. Nagpatuloy pa rin ang mapping up operations, ang paghahanap sa mga natitirang kalaban hanggang November 27, D+73. Ngunit may ilang Japanese na tumangging sumuko at nanatili sa kagubatan. May ilan pang lumabas lang noong 1954, halos 10 taon pagkaraan. Isa sa mga nakaligtas na sumuko 3 taon pagkatapos ng labanan ang nagsabi, ang buong isla ay puro bato. Bato sa taas, bato sa ilalim, bato sa paligid, isang bangungot. Ang mga labanan sa Peleliu at Angaor ay nagdulot ng mahigit 10,500 American casualties, kabilang ang 2,000 killed in action. Sa panig ng Japan, halos 10,000 ang namatay at 360 bilanggo lamang ang nahuli. Karamihan ay Korean o Okinawan laborers. Dahil sa sobrang laki ng pinsala, marami ang nagtanong, sulit ba ang Peleliu? Tinanggal sa pwesto si General Rupertus at halos na demote. Kahit si Admiral Nimitz ay sinisi rin sa pagpapatuloy ng operasyon. Sabi ng kanyang mga tagapagtanggol, napatibay ng labanan ng gilid ni MacArthur para sa pagsalakay sa Pilipinas, tinanggal ang banta ng mga eroplano ng Japan mula sa Palaw at nagbigay ng bagong base para sa mga Amerikano. Natuto rin ng US kung paano lalabanan ng bagong depensa ng Japan. Pero ayon sa mga kritiko, wala namang silbi ang airfield sa Angaur sa operasyon sa Pilipinas at bago pa man ang Peleliu, wasak na ang mga eroplano ng Japan sa lugar. Kaya sana, hindi na lang sinakop ang Palaw. Mas marami pa sanang buhay ang nasagip. Ang naval historian Samuel Eliot Morrison ay nagsabi, kahit anong paliwanag, mahirap patunayan na sulit ang Peleliu. Si Admiral Halsey ang tama, dapat nilampasan na lang ang Palaw. Sa counting record na naiwan mula sa panig ng Japan, ang laban sa Peleliu ay madalas maalala bilang isang walang saysay na pagdanak ng dugo. Ngunit kung hindi ito nangyari, malamang 10,000 Hapones at daan-daang Palawan na sibilyan ang hindi rin namatay. At kung natuto ang Amerika mula sa labang ito, ganun din ang Japan. Ginamit nila ang parehong depensa ni Nakagawa sa mga susunod na isla tulad ng Iwo Jima at Okinawa, kung saan lalo pang tumindi ang mga biktima sa magkabilang panig.